Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chan. I'm from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Taon na ako na kay Pisces. Hindi ko na i-explain na. Ulis naman natin itong ginagawa. Ano nararamdaman mo kay Pisces? Ano ang intention at action mo kay Pisces? Pisces, anong nararamdaman mo sa taon na to? Anong blind spot ng connection mo to? Anong energy ni Pisces this December 2024? At ano po ang ma-advise nyo kay Pisces this December 2024 at ang overall energy ni Pisces this December 2024. Tao na nakakonect kay Pisces. Ano ang nararamdaman mo kay Pisces? Tandaan nyo, pwedeng magulang nyo, kapatid nyo, kasama mo sa trabaho, karelasyon mo ha, asawa mo. Tao na nakakonect kay Pisces. Anong nararamdaman mo kay Pisces? The Page of Wands. Pisces, anong nararamdaman mo sa tao na to? Pisces, anong nararamdaman mo sa tao na ito? The Three of Blades. Okay. Okay, mukhang hindi na kayo uusap. Tingnan natin. Tao na nakakonect kay Pisces. Bakit Page of Wands ang nararamdaman mo kay Pisces? Ay. Okay. Okay, nararamdaman. Ay, sandali lang. We have the mukhang lahat na dito. Okay, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn. Oh, lahat nga. Dito nga. And also, we have the Pisces, Cancer, Scorpio. Pero ang pinaka ano dito is Earth in Aries. No? Ay, oo. Fire in Aries pala. Ang pinaka ano siya. Okay. Ang main. Okay? Ang nararamdaman niya sa'yo, Pisces, wala ina-avoid ka niya. They're avoiding you, and then also, nararamdaman niya sa'yo, wala, nireject ka niya actually. No? Or vice versa tayo Yes, nireject ka niya, andun yung sa sitwasyon na ayaw ka na rin niyang kausap, o hindi ka niya kinakausap, andito na yung pagiging cold person niya, no? Sa nakikita ko dito. Kasi itong taon na to is starting a new beginning sa buhay niya. Meron na siya mga gustong gawin. No? Maaring nandito na rin yung pagka-interest niya sa ibang bagay o sa isang tao, no? Sa nakikita ko dito sa kanya. Wala siyang yes, I reject you, ganyan. Kumbaga, hindi ko alam kung bakit parang ang sabi niya, parang na-bored siya sa'yo or hindi ka na niya mahal eh. Hindi ka na niya mahal, parang na-bored siya sa'yo. Nakaka-bored ka raw or talagang wala-walan na talaga yung pagmamahal na to, no? Sa nakita ko dito. Yun. Actually, nagkaroon talaga ng paglayo or paghihiwalay dito sa sitwasyon na to, no? Andito rin yung sinabi niya, nararamdaman niya sa'yo parang, may mali ka bang nagawa or siya ang may maling nagawa? Parang may mali na nangyari dito sa relationship na to. And also, hindi ko lang alam why, kasi ang sinasabi niya, ang tigas daw ng puso mo. No? Tapos ano daw yung parang, tigas ang puso mo, may katigasan ka kumaga. Ang sinasabi niya dito. Hindi ko lang alam kung ikaw is naging tanga sa kanya or siya, sinasabi niya parang naging tanga lang ako sa kanya or vice versa tayo ha. Yan ang sinasabi niya. Kaya ando siya sa sitwasyon na in-avoid ka na niya, tsaka cold, baka cold na rin siya sa'yo, tapos ikaw naging cold ka na rin sa kanya. Diba? Karoon talaga ng rejection dito sa relationship na ito. Pisces, bakit Three of Blades? Ang nararamdaman mo sa tao na to? Bakit Three of Blades, Pisces, ang nararamdaman mo sa tao na to? Okay.
We have the Air in Libra, Aries, Leo, Sagittarius, and we have the Earth in Taurus. Okay, nararamdaman mo sa tao na to, masyado ka na-depressed, no? Yes, nagkaroon ng separation or hindi pagkakaintindihan. No, andito yung sitwasyon na hindi ka niya pinahalagahan. No, hindi ka niya binalue, ganyan. And then, maaring sinasabi mo rin na meron na siyang iba talaga. No, sa nakikita ko dito. And then talaga yung emotions na sinabi mo na hindi kayo nagkasundo, maaring nag-away kayo, dalawa, no? Hindi yung nabigyan kanya ng pain and hurt and sadness, siyempre. Hindi yung naramdaman sa kanya, it's more on disappointment. Andun yung sitwasyon na you didn't expect na gano'n yung mangyayari sa inyong dalawa. And then, yun nga, nagkaroon ng biglaang storm or problema na nangyari sa inyong dalawa. Yan, karoon na as in sadness, separation, and kung magkasama man kayo, it's a disappointment, no? Kumaga, handun din yung nasasaktan at nagkakaroon ka ng sadness when it comes sa kanya dahil may iba siya. Kung kayo naman nagkahiwalay at talaga nagka-separate na, yun na rin yun. Kumbaga sinasabi mo na meron na siyang iba, maaring may nagkaka-interest na siya sa iba, or there's a third party. Ako nakikita dito, no? Yan, nabigyan kanya ng pain, or actually, heartache, no? Na depressed ka sa kanya. Yan. Tingnan natin ang intention niya sa'yo. Taon na ako kay Pisces. Ano ang intention mo kay Pisces? Anong intention mo kay Pisces? The Four of Coins. Kaya, taon na ako kay Pisces. Ano ang action mo kay Pisces? Anong action mo kay Pisces? The Tower. I see. Mas naman din. Diba? Okay. Bakit the Four of Coins ang iyong intention kay Pisces? Taon na ako kay Pisces. Bakit Four of Coins ang intention mo kay Pisces? Okay. Okay. We have the Aquarius, Gemini, Libra. Pisces, Cancer is Scorpio. This is you. And we have the Earth in Libra, tsaka Four of Coins is the Earth and Capricorn. Okay, ang intention niya sa'yo, wala, I don't care, sabi niya. Nagka-awakening na daw siya. I'm awakening, sabi niya, I want to focus to myself, ganyan, sabi niya gano'n. I'm starting a new beginning in my life nag-i-start na daw siya ng beginning niya sa buhay niya. No, kumbaga, intention niya is, wala eh. Wala siyang pakialam. Sabi niya, wala akong pakialam sa kanya, ano mangyari sa kanya, magkasakit man siya, malungkot man siya, ganyan. Kumbaga, andun talaga yung, kasi nagkaroon ng burnout ata siya sa'yo. Yun ang sabi niya. And I want to focus to myself, not ganyan. Na awakening daw siya. No? Kaya sa ngayon is, andun na yung sitwasyon na, nag-i-start na siya sa beginning. Nag-i-start siya sa sarili niya ngayon. No? Focus siya sa sarili niya ngayon, sa stability niya. Meron siya sa ngayon. Parang meron na rin tong iba. There's a new beginning na rin ako nakikita sa kanya eh. Bakit na Tower ang action mo? Taon na lang ako kay Pisces. Bakit Tower ang action mo? Maaring vice versa ha, kay Pisces. LDR kayo nito? Okay. Ang action niya sa'yo wala. Abandoning you. Sabi niya gano'n. Marami nagbago sa buhay natin. Sabi niya, marami nagbago sa life natin. Magkaiba tayo. Paring LDR kayo nito, or kung sinasabi siya, magkaiba tayo ng thinking, magkaiba tayo ng mundo, magkaiba kayo ng pananaw, no, dito. And nandun na rin yung sitwasyon na, umalis siya, no, nandun na rin yung pagtalikod sa'yo, sa nakikita ko dito. Sinasabi niya dito na, hindi ko alam kung seloso ka, no? May taong seloso kasi, andun na rin yung sarili mo lang iniisip mo, ganyan, or vice versa tayo, sinungaling, maring siya ay sinungaling or
Parang ganun sinasabi. Parang may nakita ka sa taong ganun. Sinungaling, manipulative, ganyan, unfaithful, makasarili, palaging na-insecure, ganyan. Tapos, hot temper, ganyan. Parang handun talaga yung sitwasyon na parang nakita ko siya dito na parang matigas ang puso, kumbaga, kailangan siyang masunod, hari-harian, or vice versa tayo ha. Yun. Andun na talaga yung pagtalikod dito sa relationship na to. Tingnan natin, ano ang blind spot ng connection ito? Parang ikaw to or siya, ha? Anong blind spot ng connection ito? Ay. The Seven of Cups. Ano ang energy ni Pisces this December 2024? Please show me. The Two of Coins. Universe, anong may advice mo kay Pisces this December 2024? Please show me. Advice po, Universe. The Nine of Wands. Ano naman ang overall energy ni Pisces this December 2024, Universe? Please show me. Hindi mo napansin, parang puro dark yung mo. Ang dark niya, ha? Thank you. And we have the Four of Wands. Okay, may mga kayo, no? Party. May mga celebration. Bakit ang blind spot is the Seven of Cups? Please show me. Bakit Seven of Cups ang blind spot ng koneksyong ito? Okay. Okay, water in Scorpio. We have the Earth in Aries. We have the Pisces, Cancer, Scorpio, tsaka Earth in Capricorn. Yan. Itong tao na to, maaaring ikaw to o siya, o water and Pisces. Maaaring ikaw ito or siya. Itong blind spot na connection na ito, itong tao na to, andito siya sa sitwasyon na magulo yung isip niya, no? Magulo yung isip niya. Meron siyang isang sitwasyon dito na nape-pressure siya. Na-pressure siya, and then nakita ko, gusto niyang i-let go yung sitwasyon na yun, or baka ni-let go na rin niya, no? May pag-let go kasi ako nakita dito. Tsaka itong tao na to, may nape-pressure siya sa isang sitwasyon dahil nagkakaroon siya ng limitation, no? Sa nakita ko dito. And then, maaring kung kayo is kung ito kung itong tao na to, sa tingin ko, kung talagang nagkaroon ng paghihiwalay, iba kasi dito parang same sex, no? Same sex ang nakikita ko dito. Iba naman dito, maaring isa sa inyo is may family na or may karelasyon na iba. Kaya sinasabi dito na hindi kayo para sa isa't isa. Kumbaga, itong taon na to kasi nagkakaroon siya ng option. Halimbawa, sa isang relation, maaring isa ka doon sa option niya, no? Isa ka doon sa pinagpipilian niyang tao, or vice versa tayo, ganun. Kasi itong taon na to may pagkasinungaling, ako nakikita. Medyo hindi good yung energy niya sa akin kasi sa tingin ko itong taon to hindi siya steady. Parang wala siyang ganung pera or wala siyang saving money sa nakita ko dito. Parang hindi siya sa sitwasyon na siguro kasi may option siya, siguro dumidikit siya sa tao na mabibigay yung kahilingan niya. Yun na nakikita ko sa kanya. Hindi siya stable na tao, actually. O baka naman ikaw to, you are na stable, baka wala kang ipon na pera, mag-ipon ka ng pera, ha?
Baka ikaw din is nape-pressure ka sa trabaho mo or sa karelasyon mo. Diba? Tingnan natin. Bakit 2 of coin? Ingat kayo, no? Kasi itong tao ito parang may burden. Ako nakikita sa kanya. There's a burden. Ako nakikita. Parang may sinasabi siya dito na. Hindi ko alam kung ginajudge ka niya o mayroon siya pinagsasabihan na isang tao na ginajudge ka. Ganyan. No? 2 of coin. Ito ang energy mo eh. Okay. Ang energy mo this December is na dito kasi sitwasyon mo na, yes, may sad, no? May mga sadness ako na nakikita sa'yo. Maaring you feel bullying, no? Sa dami ng ginagawa mo this time, no? Nang nakikita ko dito. Parang ikaw na lang ang gumagawa ng lahat. Yeah. You try to make it balance yung situation mo. Maaring this December is may mga gusto kang sabihin o gusto mong magsalita, hindi ka makapagsalita. Andito yung sitwasyon na, yun nga, maaring yung iba sa inyo is binubully o you feel bullying when it comes din ba ka sa trabaho mo, ganyan. Kasi ang daming binibigay sa yung trabaho, ganyan. Ang daming binibigay sa iyo na gawain, no? Sa nakita ko dito. Parang sa'yo na lang ibinigay lahat, siguro. Kaya ganun din na nakita ko na medyo sad ka sa nakita ko dito. Kaya magsalita ka rin, no? Sa nakita ko to. Wag ka lang din maging emotional. Kung nabubuli ka, magsalita ka. Tsaka wag mo angkain. Wag mo i-take responsible yung mga dapat na pwede naman sa kanila. If this is this is a trabaho o ganun din sa sa family, di ba? Kumbaga, wag lang ikaw yung gumawa sa lahat, di ba? Andiyan naman din sila. Yun nakita ko ito. Magsalita ka rin. Nagkakaroon ka rin siguro ng doubt dito sa sarili mo. And then yung iba naman dito, meron daw kayong isang sitwasyon sa buhay nyo na maring nahahatak pa kayo nakaraan, ano? Kasi nagkakaroon sa inyo ng blockage o nagkakaroon kayo ng doubt sa ibang aspeto ng buhay nyo. Halimbawa, may mga gusto kayong i-focus o gusto nyo start ng new beginning o kaya kumbaga nalilito kayo or nagkakaroon ng lack of clarity sa inyo to make a decision sa buhay, ano? Sa nakikita ko dito. Halimbawa, gusto mo nang magbagong buhay. No, gusto mo nang panimula na trabaho, halimbawa, ganun. Pero parang hindi ka pa makapili dito. Pero sa nakita ko, you are not, parang kung nasaan ka ngayon, hindi ka stable. Hindi ko nakikita talaga yung stable mo. Kasi nakikita ko yung sadness mo. Yung sadness mo. Ang nakikita ko. Kasi nagkakaroon talaga ng blockade sa'yo. Mayroon daw may mga mischances daw na lumalakpas sa'yo. Sabi dito. Maaring sa trabaho, maaring kung ano man yung opportunity na yun. No, sa nakita ko dito. Kumbaga siguro may isang bagay sa'yo na dapat mo nang i-let go dito sa nakita ko dito. Huwag mong timbangin yung isang bagay sa buhay mo. Huwag kang magkaroon ng option. No? Huwag mo lang timbangin. Kailangan mo dito is mag-start ng new beginning. Kailangan mong i-let go yung sitwasyon na yun. Diba? Para makapag-start ka. Bakit po 9 of Wands? Ang advice niyo, universe? Ganda ng advice niya. Ang advice niya sa'yo, sabi niya tanongin mo daw yung sarili mo rin. Tanongin mo yung sarili mo kung ano yung sitwasyon daw na ikasisiya mo. No? And then, kung ano yung sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng joy and fulfillment and happiness, diba? Tanongin lang mo din daw yung sarili mo. Para daw mas maintindihan mo kung ano talaga yung gusto mo sa buhay. No? And then, you are the survivor. Din naman daw, Pisces, alam ko at alam ng taas na you have a deep wound o may mga battle ka na sinusuo ngayon na nararamdaman mo yung depression, nararamdaman mo yung magulong isip, pagkalito,
or hindi masaya talaga, no? Yung pain, emotional pain, more on emotional pain. And you need to keep fighting. Magbigay ka daw you need to put some effort to move forward to the future, no? Dito ang sinasabi to. Kailangan mo daw na, pagtibayin daw yung loob mo, or kailangan dito na pagpapasya. Lakasan mo yung loob mo dito para makapag-move on ka, looking to the future. Dito. You need to keep fighting and look to the future. Huwag ka daw hihinto. Huwag ka daw hihinto. Baka mabangga ako, ate. Hindi, ganun. Basta, you need to let go, or you walk away, or mag-escape, o i-withdraw, o mag-retire sa isang sitwasyon na alam mong hindi ka na masaya. No? Para daw makita mo rin din yung happiness mo this time. Nasa sa'yo yun. Diba? Kung ano yung gusto mong i-let go, kung ano yung changes na gusto mong i-changes, diba? Nasa sa'yo yun. It's up to you how you handle yung new beginning mo sa buhay mo. Kasi sa ngayon, is nakikita ko sa'yo, is may mga mischances talaga na lumalakpas sa'yo. Ganyan. Maaring opportunity, maaring love life, or kung ano man yan. Tingnan natin. Si Four of Cups, ang iyong overall energy. Bakit Four of Cups ang overall energy niya? Bakit? Okay. Ang overall energy mo daw is marireminizing mo daw, or yung marirevisit mo yung the past situation mo, either to your relationship or mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Yan, yung mga good and the bad memories in the past, yan, may mga maaalala ka daw, kaibigan mo, maaalala mo, kung may anak ka, maaalala mo. Yung mga, masasayang sandali, masasayang sandali, yan, marireminizing mo daw yon sa nakikita ko. Tapos, nandun ka sa sitwasyon na maaring this December din is maraming tatakbo sa isipan mo na katanungan, no? Halimbawa, sa sarili mo, ano ba gusto ko? Ganyan. O kaya may maalala kang karelasyon mo, kakilala mo, o kaibigan mo. Ano na kaya ginagawa ni ate? Ano na kaya ginagawa ni kuya? Ano na kaya ginagawa ng anak ko? Ganyan. May mga, marirevisit mo yung mga memories in the past. Ganyan. And then, sinasabi rin dito na marami daw this December is may mga dissatisfaction actually. May mga dissatisfaction ako na nakikita dito when it comes to malapit sa puso, either to your friend, ganyan, o kaya sa mga creation or creativity na gagawin mo this time, ganyan, o kaya yung dito rin yung sitwasyon na magkakaroon ka ng dissatisfaction when it comes to your work, yan, sa work, yung mga hinihintay mo, yan, maaring hindi naman siya madi-delay, pero ang nakikita ko dito is maaring hindi mo matanggap yung expectation mo is hindi iyon. Maaring ganun, no, sa nakikita ko dito. Yan. May stuck ka daw din sa this December is may pagka-stuck, no? May pagka-boring, na-bored ka, ganyan. Makakaramdam ka daw ng ganun. Arigato namaste, God bless.